Posibleng maharap sa kasong misrepresentation sa ilalim ng Omnibus Election Code si Bamban Mayor Alice Go. Yan po ay matapos matukoy na nagsinungaling umano si Go sa kanyang Certificate of Candidacy. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Magsasagawa na ng preliminary investigation ng Commission on Elections o COMELEC kay Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Ito'y matapos payagan ng COMELEC and Bank ang rekomendasyon ng kanilang legal department na magsampa ng reklamo laban sa alkalde dahil sa umano'y pagsisinungaling sa Certificate of Candidacy nito. Inadapt po ng COMELEC and Bank, unanimous, ibig sabihin lahat po kami, yung recommendation ng aming law department na mag-file ng formal complaint laban kay Mayor Alice Go / Gua Huaping. Nagsagawa ng investigasyon ng legal department ng COMELEC matapos lumabas sa fingerprint analysis ng NBI na si Mayor Go at ang Chinese national na si Go Huaping ay iisa. Sinuri din ng COMELEC ang sarili nitong records nang magparehistro si Go bilang botante at bilang isang kandidato sa pagkaalkalde ng Bamban. Lumabas din sa pagsusuri ng COMELEC na pareho nga ang fingerprint ni na Mayor Go at Go Huaping. Sakaling ma-file ito ng COMELEC sa hukuman, mahaharap si Go sa kasong misrepresentation sa ilalim ng Omnibus Election Code dahil sa pagsisinungaling na Pilipino siya kaya siya nakatakbo sa eleksyon. Diyan po ay isang kasong kriminal na may kulong na 1 hanggang 6 na taon na kung sakali pong mapapatunayan, ang kaso po ay maaaring maisampa sa Regional Trial Court. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Ang hiyawan ng fans sa mga gold-winning performances ni Carlos Yulo sa Paris, France. Malamang dumagundong lalo sa kanyang pagbabalik sa Pilipinas. Siyempre, may Heroes Welcome Parade. Inaayos na yan ng Manila City Hall para sa mga Manilenyong Olympians, kabilang si Yulo at si AJ Obiena na pumang-apat sa pole vault finals. Para sa pag-welcome sa kanya. At the same time, yung pagdating niya dito ay maging inspirasyon din sa ibang mga Manilenyong kabataan. Talagang tubong Maynila si Carlos Yulo. Napakalaking parangal ang binigay niya. Hindi lang sa buong bansa, particularly din sa aming mga Manilenyo. Hinihintay na lang nila ang mga petsa ng pag-uwi ni na Yulo at Obiena para ma-schedule ang parada na dadaan sa City Hall ng Maynila, sa Barangay Leveriza kung saan lumaki si Carlos, pati sa Aurora Quezon Elementary School kung saan siya nag-elementary. Ngayon pa lang, may paskil na ito ng pagbati kay Yulo. Isang napakalaking inspirasyon sa ating mga kabataan ngayon, sa ating mga estudyante, na someday, somehow, isa din sa kanila ang susunod sa yapak ni Carlos. Bukod sa Heroes Welcome, bibigyan ng Maynila si Yulo ng 2 milyong piso para sa 2 gintong medalya, habang si Obiena tatanggap ng kalahating milyong piso. 20 milyong piso naman ang pabuya ng PAGCOR kay Yulo para sa 2 medalya, habang ang kanyang coach tatanggap umano ng 10 milyong piso para sa 2 medalya. 5 milyong piso naman ang pabuya sa atleta kada silver medal, habang 2 milyon pesos kung bronze. Kalahati niyan ang hiwalay na pabuya sa kanilang mga coach. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. Ang ating double Olympic gold medalist winner di lamang sa career kundi pati sa love life. Bahaging araw ng tagumpay ni Carlos Yulo ang kanyang mahal na hindi raw siya iniwan sa ups and downs ng kanyang Olympic journey. Ang kanyang inspirasyon sa pagtutok ni Salima Refran. Sa likod ng matamis na panalo ng ating double Olympic gold medalist sa si Carlos Yulo, ay ang isang espesyal na taong nagsisilbi niyang takbuhan at pahinga pagkatapos ng laban. Good job, mahal, and thank you, Lord. Ilang taon bagong 2024 Paris Olympics, ilang beses na ring finiflex ni Carlos ang kanyang girlfriend na si Chloe, na dating fan na nag-message lang kay Carlos sa kanyang social media account na nireplyan naman ni Carlos. Gaya ng gymnastics, may mga difficulty rin sa kanilang relasyon. Minsan nang naikwento ni Carlos sa 24 oras kung paano nila nalagpasan ang long-distance relationship. Yung pag-update po siguro, palagi. Ano yun? Messages, videos,
kung kaya namin sabay like kumain, kakain kami ng sabay. Hindi man ganun yung pinakagusto ko, pero ayun lang po siguro yung para sa amin, yung dun gumagana yung kung ano yung mga gusto namin gawin po kasi or yung foundation po. Mas nasubok daw yan noong pandemya habang nagte-training si Carlos sa Japan. Gustong-gusto niya na po like ako puntahan, kaso yung COVID nga po. Bukod sa pagiging cheerleader, ang oras kasama si Chloe ang nagpapaalala sa kanya ng buhay sa likod ng sports. Ilan sa kanilang bonding, food trip, pasyal, at TikTok. Mga panahong walang pressure at wala siyang kailangang patunayan. Kaya naman, ang Kuwela side ni Carlos, mas nakikilala rin ang kanyang mga taga-suporta. Green! 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 No. Paano? No. Pati ang ilang routine sa gymnastics, minsan na rin nilang naging libangan. Ang pagiging kalog daw ni Carlos, isang araw sa mga na-discover ni Chloe. Sa una, super mayayain niya lang po talaga. Pero when you get to know him more, super ingay. Ingay din po, super fun, super funny, ganyan. Super fun to be with. Sobra, sobra po, yeah. Super corny, wag jokes, ganyan. Ganyan po, opo. Sobrang nakakatawa siya outside of all the... Nakatulong ito sa pagiging positibo ni Carlos hanggang sa gymnastics. Siyempre, kay Mahal. Sana all may mahal. Na hindi dibdibin ng bawat bagsak. Lalo't may mga sasalo naman sa kanya. Sa lahat, ups and downs, nandun siya palagi para sa akin, para suporta. Grabe yung motivation na binibigay niya sa akin, yung suporta. Mahal na mahal ko siya. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafran, nakatutok, 24 oras. Update naman po sa 2024 Paris Olympics. Nagtapos na rin ang Olympic journey ng Pinoy hurdler na si John Cabang Tolentino. Kaninang hapon, dapat ang repechage round ng men's 110-meter hurdles event para sa tsansang mag-qualify sa semifinals, pero hindi po nakatakbo si Tolentino. Sa isang IG post, humingi ng tawad ang atleta at sinabing nagkaroon siya ng injury. Gayunman, nagpasalamat si Tolentino sa lahat ng sumuporta sa kanyang laban. Alas 4 naman ng madaling araw ngayong Miyerkules, nakatakdang lumaban ng Pinay boxer at first-time Olympian na si Ira Villegas sa semifinals ng women's 50-kilogram event. Makakaharap niya ang pambato ng Turkey. At kapag nanalo siya, aabante si Ira sa gold medal match. Kung di naman, tiyak na siyang magkakaroon ng bronze medal. Tinalakay sa Kamara kung posibleng gawing legal ang online sabong. Maaari raw pandagdag kita ito sa gobyerno, pambawi sa mga walang kita sa mga pogo. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Bawal na, pero marami pa rin nalululong sa online sabong. Kaya nang talakayin sa Kamara ang hiling na 2025 budget ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO, tinanong ito kung posibleng ma-regulate ito para kumita ang pamahalaan, lalo't mawawala ang kita sa Pogo dahil sa ban. Like in horse racing, for example, di ba meron itong mga OTB, off-track betting? Is it within the realm of PCSO to manage and to run something similar, however, with no online apparatus or online capabilities, purely looking into the betting aspect? Sabi ng PCSO, magsasagawa sila ng feasibility study kung pwede silang maglagay ng in-cockpit at off-cockpit betting stations. Sa ilalim ho ng PD 449, yung cockfighting law of 1974. Meron ho doon provision na cockfighting for charity purposes. Only it is on a local scope, pero siguro kung mapapag-aralan ho, ay baka rin nga ho pwede hong cockfight. Kaya magiging charity cockfights.
Ang mungkahi pareho sa pagtatag noon sa small town lottery kontra Weteng na naungkat din kanina kung umubra ba. Alam naman po natin lahat ang kahirapan na talagang totally ay mawala yung pong mga illegal bookies, lalong higit nga po sa STL. Pero patuloy po naman ang aming pagsisikap. Handa naman ang PAGCOR sakali magkaroon ng batas para gawing legal ang online sabong at iutos sa kanilang i-regulate ito. Patutupad po ng PAGCOR yung nasabing batas na yun. Sa POGOs, iniulat naman ng PAGCOR na nabawasan pa ng isa ang mga legal na nasa bansa. Tiniyak ng PAGCOR na susundin ito ang December 31 deadline para mapaalis ang lahat ng mga POGO sa bansa at kasama raw rito pati mga legal. 250 that we purged because they're already non-licensees, and the existing that as of yesterday afternoon, we have 42 left, Attorney Jensen, 42 left. So the instruction is very clear. We are closing all. The bulk of the 43 will be gone by December 31st. Posibleng makatulong din anya ang SBPO o Special BPO na magbibigay ng customer service support sa mga gaming companies sa ibang bansa pero hindi tatanggap ng mga taya. 14 na SBPO na raw ang nabigyan ngayon ng lisensya ng PAGCOR at tinatayang 10,000 ang mae-empleyo nila. Ayon sa PAGCOR, suportado ito ng Pangulo. I had a chance to have a meeting with the President this morning. Kaya naging positive naman po ang sagot ng Pangulo kaninang umaga. Sabi niya, pag-aralan mabuti at ipresenta sa kanya yung final plan. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Para di maapektuhan ang ocean ecosystem, isang game-changing technique ang dinevelop sa Cebu City para magparami ng isang uri ng seaweed. Di lang kasi ito pangitlugan ng mga isda at nakakabawas sa carbon emissions. Malaki rin ang demand abroad para gawing pagkain o gamot. Tara, let's change the game! Espesyal ang Green Thumb ng makakasama natin today dahil ang kaya lang naman niyang patubuin, isang uri ng seaweed. Kahit wala sa dagat. Dito sa Mactan, Cebu, sinadya namin si Dr. Danilo Largo, head ng Marine Biology Section ng University of San Carlos, to find out more about his game-changing technique sa pag-cultivate ng Sargassum seaweed, isang uri ng brown seaweed na may malaking papel sa ocean ecosystem bilang pangitlugan ng mga isda. Sa kabilang banda, nagkaroon ng market demand mula sa extract ng Sargassum seaweed kaya na-develop ang paraan para mapatubo ito initially on land. Dahil ipinagbabawal sa batas ang pag-harvest ng Sargassum seaweed sa natural habitat nito, dinevelop niya ang Sargassum Project, funded by CHED at ng DOST TAPI. Isang land-based hatchery para makapag-cultivate ito nang hindi naaapektuhan ang natural population sa dagat. So that we can produce harvestable crop. China, Japan at saka Korea, nagko-culture na rin sila ng sargassum. Pero ibang technique ang ginagawa nila. Ang goal, makaproduce ng sodium alginate mula sa sargassum na mataas ang demand mula sa pagkain at medisina. Medicine capsule din, pwedeng gamitin yung sodium alginate. This is a big market that you are tapping into. Sa pagpaparami ng Sargassum seaweed, nagsisimula lahat dito sa laboratory. Ilalagay ang dahon ng seaweed sa vortex mixer para kumalas ang germlings o itlog nito at ang na-detach na germlings. Ilalagay sa clay panels sa isang aquarium para tumubo. Pag umabot na ng 1 to 2 inches, pwede na natin ilipat sa dagat sa suspended long line culture. Ang seaweed farm sa dagat, mabuti rin para maka-absorb ng carbon emissions. Nitong Hunyo huling nakapag-harvest sina Dr. Danilo. Pinoproseso to make sodium alginate. Ginagawa din namin para mag-establish ng sargassum beds, seaweed forest.
para sa kelp forest mo, makaka-attract ng isda, at ibang marine organism. Mga kapuso, truly inspiring ang research work ni Dr. Danilo na hopefully mapakinabangan na ng seaweed farmers natin at makatulong na sa industriya ng seaweed sa bansa. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier. Changing the game!